I would like to greet you all a very good morning sa bawat isa. It's a joy again to be back for 2 weeks na wala po ako sa inyo. Dahil ako po, I was invited a speaker to different churches. And so, it's a privilege na i-represent ko po ang ating church to minister to other churches. At kahapon ay, siyempre for this week, ay dalawa ang ating inilibing. One of my cousin, first cousin ko po. And then nung inililibing ko yung aking cousin, bigla namang may balita na si Crown Heart, one of our young people and leader of the church sa Arabiat, ay pumanaw. Bigla-bigla. Nagtitiktok lang 3 days ago, yun yata, nagtitiktok. Pagkatapos malalaman namin namatay na siya. So, hindi ko iniyakan yung aking pinsan, pero yung hindi ko kamag-anak, umiyak talaga ako. Sabi ko pa nga sa aking pamilya, uy, may good news. Ano yun, Dad? Namatay na si Crown Heart. Ha? Naiyakan na. Naiyak ako, hindi dahil sa masama ang loob. Yan lang, siyempre, it's just so quick. And then, yung impact ni Crown Heart sa mga bata, sa mga young people sa church, ay napakalaki po. And kahapon, nung inilibing ko po siya, and then kahit kagabi, ay may isang bagay na akong a very remarkable moment na nangyari. Si Don, gumawa siya ng certificate. Hindi ho death certificate. It is a certification of appreciation sa magulang na parang galing kay heart na ibinigay sa magulang o ginawa ni Don. And then si Pastora Teresa were able to officiate that, turning or giving the certificate of appreciation sa parent. Aba, maluluha talaga ako dahil from a daughter na ang balak niya ay maging doktora, at alam ko mangyayari naman yun dahil meron siyang vision. But natapos na niya kaagad yung kanyang role dito sa mundo. And noong araw na yun, well, I've been to many funerals. Kaya lang naiyak talaga ako. Yung nanay ko nga na namatay, hindi ako umiyak kahit minsan. Nagalak pa nga ako na namatay na siya. Sobra naman to. Nagalak ako kasi tapos niya yung kanyang, yung alam niyo yun, na kompleto niya, fulfilled yung kanyang mission o yung kanyang buhay sa lupa. And it's my joy na nagpaalam siya. Nung namatay nga siya, tumatawa pa kami. Oh, hihinga ka pa? Gumagano itong mga anak ko. Oy, wala ka nang hininga. Ginagano yung ilong. Oh, wala ka na. So, patay ka na. Okay na. Ililibing ka na namin. Ganun pa sila. So, hindi siya malungkot. Actually, the whole, kayo na nakapanood, masaya. Pero kahapon po, hindi yung kalungkutan na wala siya. Yun lang, a joy na from her, meron siyang certificate, kahit napatay na siya, inabot sa kanyang magulang, na sinasabi niya, nagpapasalamat ako dahil sa inyong mga katawan, yun ang tawag sa inyong katawan, nailuwal ako at naging tao. Salamat, Ma. Salamat pa. Sino naman hindi naman mapapayak? Patay na, nagsusulat pa, nagsasalita pa. And so that is where, though siyempre, sila Pastora Teresa ay ngayon, they're still parang weeping dahil siya actually ngayong araw na to ang nakaschedule siya ang worship leader. So alam ko naman the Lord will move in their service today. Kaya lang ay hindi po yan. Ay, halim mo na kayo. Uy. Asan na yung mga Hindi ako pinapansin. Ang yayabang talaga nito. We love children, okay? We love children. Ngayong umagang ito, I'll be sharing to you a very crucial topic. Noong mga 2 weeks, si Pastor James were able to share to us. Lahat ng aming naituro sa inyo ay it always deals with our maturity. Sabihin mo nga, maturity. Yung maging mature, hindi maging adult, hindi maging matanda, maging mature, maging matibay, strong, committed, dedicated.
Yan ang tema ng aming pinag-uusapan at naituturo sa inyo. Mahirap po kasi kapag napakababaw ng ating pananampalataya at when we go through like mga simpleng difficulty, kagaya nun, kamatayan. Ayoko yung kamatayan na testing. Ayoko yun. Ang hirap, di ba? Parang you will lose your loved one. Parang hindi ko. Kaya nung si doktora po this week, nagkasakit siya. Ngayon, nilagnat, 40. 40 manin. 39, 40 manin. Pagkatapos sabi nito, Dad, 43 na. Uy, anong gagawin natin? Hindi na namin alam ang gagawin. Hindi nga namin alam ang gagawin. Dinala sa amin sa toilet. Ngayon, pinapaliguan namin gano'n. Hindi pa kasi 42 pa lang. Ganun. Hindi pala, 40.3. Sa nervous naman, naging 43 na. Ganyan, madaling araw, alas 4. 40 na naman siya ulit. Tulog-tulog na lahat. So, nagpabili ako ng ice sa madaling araw. Pinaligyan ko siya ng ice. Maganda. Naging 38.9. O, di maganda na. Ngayon, nakatulog siya. Lord, wag niyo naman kukunin yung asawa ko. Ninervous ako. Pagkatapos, tsaka siya, ayos. Akala ko, kasi may nakita akong mga naghihilik. Ganun, dire-diretso, wala nang tigil. Pinagmamasdan ko. Alam niyo yung pagka, yung ninenervous kayo, tapos pagmamasdan nyo, nasa baba ako, nakaganyan yung kanyang bed, tinitignan ko kung gumaganon-ganon pa yung heart niya. Ano ka ba, bonglag? May nababaliw ka na pa. Tapos, gaganon yung kamay niya, tapos igaganyan ko naman, halimbawa, hindi niya mamamasdan. Ay, may pintig pa. Kaya nung magliwanag na po, sabi ko sa mga anak ko, takbo na natin sa hospital. Kaya lang, ganito gawin natin. Pagdating sa hospital, mami, parang wala kang sakit ha. Malakas na malakas para hindi tayo mag-i-stay doon. Hindi nga kami nag-stay. Hindi ho siya tinurukan ng swero kasi nagpanggap siyang malakas. Mga ilang minuto. But the Lord has healed her. May konti na lang po yung pagtatai niya. Kinabahan kasi kami, si Crown Heart na namatay, tai-tai lang. Tapos namatay na siya. Hindi pala yun ang kanyang sakit. Ay, nako, napaka-komplikado no pala. Anyway, hindi ho yan ang ating pag-uusapan. My lesson today ay eto, joy. So, next week, ganyan ang gagawin natin. Huhulaan ninyo kung ano yung tema ng pag-uusapan. Kung 2,000 ngayon, sa next week, 100 ulit. Okay, joy. Bakit ko sinasabi joy? Bakit po? The Lord has impressed me. Natulog ako na maaga, napuyat ako for like the whole week. I was so tired. At kaninang madaling araw lang po, I was asking the Lord, balik ka na garod. Nakakulkulit ka ma. Kadadakad to'y kagpapauba ka. Kiss mo na si Lolo. Hindi, may lipstick ka. Ayoko. Yan. Sino ti kaya napay nga bakit nga umay? Alam niyo po sa gitna ng na pinagdadaanan ho ng Israel, how can they find joy? Kagabi nag-prayer kami, we had the PLD kagabi, very powerful dahil the Lord has led us to pray for Israel. Alam niyo po yung sinabi ni David one time. Ang sabi ni David, Lord, prepare a table before me in the presence of my enemy. You prepare. Ano ba ang Tagalog ng you prepare? Paghandaan mo nga ako ng hapagkainan sa gitna ng giyera. Ayun. You prepare a table before me in the presence of my enemy. It is happening. Bakit? Sa dami ng mga missile na lumilipad sa ere, and then the war sa alimbawa, kung ito yung Israel, ganyan lang sa kalaki, paikot ho yan, kalaban ho niya. Napakaliit na bansa, para siyang tuldok lamang sa kanila. Na-explain ko sa inyo ito, na ang singlaki lang bang po ng Israel ay kagaya ng Cagayan Valley. Cagayan Valley ang laki ng area ng Israel, but it is the most powerful country in the globe.
Siya po ang pinakamatindi, sophisticated ang kanyang mga military equipment at hindi kaya ng kahit na anumang bansa. Kaya napakatibay po. Bakit? Dahil ang kanilang sandigan at ang tulong nila ay galing sa Diyos. Kaya kanina, I was really like singing that song. Well, He is a present help. The present help in times of need. The present help in times of trouble. By the way, kakain ho lahat tayo dito, ano? Kakain tayo dito. Ayun, yung mga table. Basta every first Sunday. Tandaan nyo na yan. Magluto ka. No, next time pag magbabaon kayo, magbaon nga kayo ng buro. Ay, hindi pala pwede. Baka lahat naman kayo magluto ng buro. Di puro buro ang kakainin natin. Naman, oo. Ang masarap ng buro ay si Badong. Oh, masarap ang buro niya. Alright. So, it's a family celebration. This is a celebration. Nakikita ko po. I know from within my heart. Simula nung kami ay nandito, this size of the family. Nung 2019, punong-puno ito. And then nung pandemic, bumalik sa ganitong size. But I know the Lord has given us a task na gawin natin. Kaya every time we are here, we're encouraging you, in-encourage namin kayo na magpatuloy sa Panginoon. Hindi lamang po sa pag-attend, ngunit sa pagbabahagi. Now, alam ko po na tuwing first Sunday of the month is a blessed Sunday. Sabihin mo nga, blessed Sunday. Ako po ay naniniwala dito. Every first Sunday, blessed dyan. Pinagpala talaga ito. Kaya, I would like to tell you categorically, huwag kang absent tuwing first Sunday. So first Sunday pinagpala, kaya lahat kayo nandito ay pinagpala. Ganun pa man po, ay meron tayong celebration. Later on, we will have communion. Alam nyo, every day we are doing this. Every day we are doing the communion. Inaalala natin ang Panginoon. Kaya nga ho, hindi kami nagsasawa na magpapaalala sa inyo na sumama sa amin. Habang nagsishare ako, can someone search on, nasa media, asa na yung mga media team natin, can someone search on our pictures palagi and then show that there? Ipakita lang ninyo. Na kinakailangan natin siyang alalahanin. Bilang pag-aalala sa Kanya. That's why we do it every day. Hindi na ho ito tuwing first Sunday, but we do it every day. Nais naming ini-introduce ko ito, hindi para sa amin, hindi para kayo ay maging cornerstone. Taga-cornerstone na kayo eh. Ang nais lang namin is for you to be reminded, ang ginawa ng ating Panginoon ay yung kanyang buhay, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang alay, yung kanyang ibinigay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the reason He gave His life. Okay. So ngayong umaga, I would like to challenge you and encourage you, all right, to join our PLD. And then, dahil nandito na yung aming kagalakan, yung joy namin, habang ginagawa namin ito, dandyan na. Hindi na parang pag-absent ka, parang kulang na yung inyong oras. Like we only last 30 minutes to 40 minutes, minsan 1 hour, kapag medyo na-enjoy yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Ako po ang nagtuturo. Ako po ang nagsishare. And then we give our ideas and our perspective. Ano po? So I want you to join. Amen? Sige po. Now, alright, punta na tayo. Kagalakan, kanyo nga. Meron ka ba? Nakaka-apekto nito, Lola. Ikaw tiga Baguio. Nung dumating ka dito, impyerno na. Doon sa inyo malamig pa rin kahit papaano, hindi naman siya yung kainitan. Grabe. Nakaka-apekto yung init. Walang araw na hindi ka nagreklamo. Hala, nagpudot. Sino ang hindi nagreklamo na hindi mainit? Hindi ka aircon kasi bahay nyo eh. Di ba, matutulog ka, pinagpapawisan, tapos kakain ka na nga, magkakasabaw pa yung pagkain mo dahil sa pawis. O madadagdagan yung alat, kaya maalat yung pagkain. O wala hong tao ngayon dito sa Isabela o dito sa Pilipinas na hindi nagrereklamo sa init. So, apektado po yung mental condition. Apektado po. Madalas ang reklamo, sobrang init. Yung mga schedules na dapat gusto mong sanang pumunta, kaya lang
naku, mainit kasi. Pwede ba nating i-move sa gabi? Mga pag-aaral, ano nang nangyari sa inyo? Totoo ba yun na hapon na lang kayo pinahihirapan? Ganun? So hapon, wala na kayong klase. So lahat ay apektado. Mga negosyo. Nakaka-nervyos. Engineer. Mga engineer nating dalawa dito. Kanina may naamoy akong umaamoy plastic. Sabi ko, hoy, yung mga ilong nyo, ilabas nyo. Wala. Nakaka-nervyoso talaga kapag kaganon. And so ano pa? Pinagpapawisan at marami pang iba. And then as I've said, nagiging irritable ang tao, yung aggression, yung discomfort, stress, and fatigue. Ito madalas. Yan yung makikita natin. Nakaka-nervyos kasi pagka sumakit yung batok mo, parang, naku, ma-high blood yata ako. Mga ganyan. Naku, yung naarawan ako ng 1 oras, naku, baka yung magkakaroon na ako ng skin cancer. So yung pag-worry natin, yung discomfort. Now, alam nyo po, dito sa research ng isang university, na sabi niya, we cannot forget the climate anxiety. Mayroon tayong ngayong climate anxiety, yung pag-aalala sa climate. Kaya sabi ni Dr. Paulus, ang sabi niya, even wildfire and heat waves, among other weather-related events, are increasing in frequency and intensity because of the climate change. As a global warming, sabi nitong doktor nito, global warming worsen eco-anxiety. Kaya may nagkaroon din ako ng eco-anxiety kasi hanggang ngayon wala pang tubig sa aming bukid. Yung eco-anxiety might exacerbate, sabi niya, lalala pa ito. Kaya anxiety, disaster-related, post-traumatic, and stress disorder symptoms. Ito ang causes na tumataas o yung mga stresses. Yan po ay balita actually ito sa New York Times. Now, gusto kong tignan natin sa kagalakan. Bilang isang Kristiyano, paano natin mapapanatili yung kagalakan natin sa mga heat waves, sa mga stresses, sa mga nangyayari. I'm again talking about maturity. How can we be mature? Pagka kahit na mainit how are you going to maintain your maturity? How are you going to maintain your Christianity? Paano mo ma-maintain yung kagalakan mo bilang isang Kristiyano na dumadaan sa mga pagsubok? Paano? Ito, number 1. Manatili sa layunin ng Diyos. Kapag ganito gagawin natin, alam natin kaagad na meron, kahit na mainit, kahit na ang dami kong problema, dapat natin manatili sa layunin ng Diyos. Paano mo malalaman yung layunin ng Diyos? Kaya meron tayong pagtuturo araw-araw para malaman natin, kaya makinig kayo at sumama sa akin. Samahan nyo lang ako araw-araw. Every 7:30 hanggang 8:30. Minsan 8:40 natatapos. Samahan nyo lang ako. Sama-sama tayo. Ganito kasi kahalaga ito, na manatili sa purposes ng Panginoon. Malapit nang matapos ang mundong ito. So the only way for us to maintain, mapanatili natin, yung ating ugnayan sa Diyos is a daily communion and a daily encounter sa ating Panginoon. Kinakailangan nating manatili sa layunin ng Diyos. Ang layunin ng PLD, Prayer Lifestyle Development, is for our own intimacy. Alam niyo po, kaya natutuwa ang mga churches natin and even some other pastors. Ang PLD, ang layunin niya, dinala ang presensya ng Diyos sa loob ng tahanan. Hindi dahil kayo ay mananampalataya naman kayo. Kaya lang in the Prayer Lifestyle Development, the PLD tinatawag natin, ang layunin nito, nadala yung presensya ng Diyos araw-araw sa inyong tahanan. Dahil hindi naman talaga disiplinado ang mga mananampalataya na mananalangin sila araw-araw. That's why the Lord has introduced this to us para kayo at ako, tayong lahat, ay mayakap natin yung presensya ng Diyos. That's the only purpose. Kaya nga po, for us to keep our joy, mapanatili yung kagalakan. Kagalakan, sabi mo nga ulit, is to stay with us. Dahil meron akong kagalakan araw-araw. Hinihintay ko na ito. Doon ng mga nakaraan, hindi ako naka-attend because I went to Manila.
And then, ito, dire-diretso ng patay. Tapos may sakit, so hindi kami gaano nakaka-join. Pero my heart is always there. Hindi man ako nagbubukas ng aking camera, but I'm always there, remembering the Lord. Inaalala ko ang Panginoon. So, manatili sa presensya ng Diyos. Meron tayong bersikulo dyan. Basahin ninyo. 1, 2, 3, go. Pakatandaan ninyo. Ang nananalig sa akin, ano bang ibig sabihin nito? Well, when you have faith and believe, ito po yung kagandahan. Pag ikaw ay nananampalataya, umaasa, you trusted. Now, if you trust someone, if you follow someone, or if you believe someone, sinusundan mo siya. Ang sinusundan naman ho natin ng ating Panginoon, hindi naman ho ako. That's why in our daily PLD, ang ginagawa natin, I teach the Bible, I teach the Word of God para ang sundan ninyo ay ang salita ng Diyos. We don't mention anything. Hindi pa nga ako nagbabanggit. I always show you verses like this and then ina-underline ko lang yan. Binibigyan ko lang siya ng stresses and emphasis. Kaya nga po, yung ating dalisay na ugnayan sa Diyos, lalo nang pagka meron tayong araw-araw na ganito, pinagtitibay talaga. And then, much more, the Lord intensifies our assignment. Sabihin mo nga, assignment. Meron kang assignment. Kapag ka assignment, ginagawa talaga. Pero kapag ka meron kang ginawang assignment, pero sabi ng teacher, mali naman ito. Ibang ginawa mo. Kaya ka bumagsak dahil wrong assignment. Nagpasa ka ng anong subject yon? Pilipino, pero ang subject nyo ay science. So, mali, wrong assignment. Kaya lang, ini-intensify nga ng Panginoon ang assignment natin. Simple lang yung assignment ng Panginoon na binigay sa atin. Ano yun? Ayaw kong sagutin. Every time binabanggit ko yan. Ano pa po? Isang pribileyo that we can serve Him. Mapaglingkuran natin ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda, lalo na kapag meron tayong tinatawag na mga vision, hakbang. Kaya yung mga anak na sumama sa akin, going to the Patay nung nakarang araw, nagdadrive ako mula rito hanggang doon, lecture. Can you define vision? Sabi ko, naku, tatahimik ni Sal. Vision po, picture. Kano mga nasa likod ko, mga kabataan. Vision po ay tagtagainop. Okay, pwede. Ano pa? Vision po ay isang magandang larawan na patungkol sa kinabukasan. Uy, gumaganda. Pakidefine ang vision o pagtagailip. O binuo nila yung lahat ng sinabi nila. Ang vision ay isang larawan na galing sa Diyos, ibinigay sa isang tao para sabihin na ang mensahe ng Diyos ay para sa ibang tao. Kaya pag ikaw ay nanaginip, hindi para sa iyo yun, para sa ibang tao. Pagka panaginip ay patungkol sa iyo, masama ang ugali mo. Pinagsasabihan ka lang, oy, ayusin mo buhay mo. Minsan sinabi ko doon sa mga bata na kasama ko, o mga young people natin, mga leaders natin, na naginip po yung nanay ko, buhay pa siya noon, naginip siya. Pagkatapos, sabay kami, magkahiga ho kami. Nung ako ay single pa, arkitekto na ako noon. Ngayon umiiyak siya. Okay, bakit ka naman bibigla ka na lang namatay gano'n sa Ilocano? Nagising ako. Anong nangyayari? Sino yung iniiyakan nyo? Ikaw, iniiyakan kita kasi nananaginip ako. Sabi na namatay ka na. Pero that was long time ago. Bakit siya nanaginip? Nanaginip kasi siya dahil galing siya sa patay. So laman ng utak niya puro patay. Ganun. Kaya ano mangyayari? Yung subconscious, yung memory mo, pagka nanaginip ka, magwo-work din kasi yan. Yan ang kainaman eh. Magwo-work yung brain mo, mamaya ipapalabas na yung mga picture na yan. Sa amin ho, bilang isang arkitekto, ganyan ho. Minsan mayroon pa akong mga picture na naalala nung ako'y 3 years old. Yeah, yung memory na yun, magmula nung 3 years old, naalala ko yun. And magpa-plus lang siyang ganyan. Kaya lang iba na ang setting. Pero maalala ko, uy, nung ako'y bata yun ah. Oh. Minsan nagpunta ako kay Pastor James, na naginip ako, na ako daw ay namatay na naman. Ako na ang nanaginip, namatay ako. Ang nangyari, nagbihis ako. Pumunta agad ako doon. Parang ayoko namang mamatay, Lord, kaagad.
Punta ko, Pastor James, wala dito. Asan siya? Andun kay Jonathan. Doon sa panaginip ko, Jonathan at saka James ang andun. No, Lord, ito na ba? Kinakabahan. Hindi talaga totoo. Kinakabahan ako. Nung nakita ko sila, nandun nagkakape. Yung upo niya nasa kaliwa, yung upo niya nasa kanan, yung damit niya, yun. Yung damit ni Pastor yung Pastor Jonathan, yun din. Umiyak na ako sa kanila. Ay, ito na yung panaginip ko. Ano yung panaginip mo? Yan yung damit mo sa panaginip mo. Yung panaginip. Tapos kwento ko sila, ako ay namatay. Ang ganyan-ganyan. Tapos, sabi naman itong mga talog, kapi din, Pastor. Nagkapi nga ako, tapos kwinentohan na nila ako, nawala na. Hindi naman ako namatay. Anong ibig sabihin nun? Wala. Wala lang. Hanggang ngayon, wala namang ibig sabihin. And tagal na nun. That was 5 years ago. So, minsan, kapag gano'n ang panaginip nyo, sampalin nyo lang ng gano'n. Oy, gising, gano'n. Oo. Kasi kung minsan yung panaginip nyo, napakalaki, huwag naman malaki. Pagka malaki, sinabi ko sa inyo, maalala nyo, yung panaginip, ang laking ulap, Pastor, sabi, lumapit. Ang laking ulap mula sa Santiago, galing sa itaas, kanya, bumababa, pinadidiliman Santiago. Biglang nung nandun na yung ulap nasa baba na Pastor, lumabas, ahas, whoop, ganun siya. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ano bang pinanood mo nung nakaraan? Nanonood ako ng horror. Okay. Mag-soft drinks ka muna. Horror pala yung pinanonood niya. Hindi naman nagbabasa ng Bible, tapos lalapit sa akin. Ano ka? Ano, may authority ka na magsasabi sa akin? Maayos ang buhay ko, hoy. Ganun. Sabi ko sa kanya, Brad, kasi Brad yun ayusin mo nga muna yung bed mo. Pag umalis ka nga sa bed mo, kasi galing ako minsan ng umaga sa inyo, ikupid mo matay ulas mo Alam ko dahil, alam kong leader kita Kaya lang binuksan ko yung tukador mo. Yung galing doon sa pinaglabahan, nilagay mo lang na ganun. Kupinampay mo nga muna bago ka magsalita sa akin ng dream. Maghugas lang ng plato muna. Pagdating sa bahay, magluto. Ayusin, tumulong. Tapos, goguyoyin mo lang akong sa dream. Ayusin buhay. Mahirap pakinggan. Kaya muna, when you talk about something, lalo na kapag mga ganito tungkol sa ministeryo, you search yourself first. Okay. Ganon. Marami palang iayos. Pero dream naman yun, pag magbibigay ang dream ng Panginoon, binibigay niya sa taong malinis. Ayaw niyang ibigay yung kanyang warning sa tao na yung buhay ng tao marumi. Okay. Pagsasabihin ko sa iyo, Iha, alam ba sasabihin ko sa iyo yung dream? Halimbawa ako, walang kwentang tao. May integrity ba ako para magsalita sa iyo? Wala. Ganun. Okay? Kaya kung nananaginip kayo, huwag kayong pupunta sa manghuhula. Mag-attend ka ng araw-araw PLD at maipapaliwanag dun yung panaginip mo. Amen? Is that right? Is that klaro? Klaro na? Okay. Pangalawa na tayo. Number 2. Tatapos na tayo. Araw-araw PLD. Ayun, nabanggit ko na. Hindi, dun sa pangalawa na po. Araw-araw PLD sa salita ng Diyos, nagbibigay tibay. Alam nyo, very practical itong ating approach ngayon dahil ito talaga yung kailangan kong ituro sa inyo. I need more people. Hindi para mabuo lang yung PLD. Hindi. I need more people para yan ang mga kingdom people. Yan ang mga kingdom people who will join every day. Hindi mo man kaya every day dahil meron kang appointment, that's fine. Gumawa ka ba sa inyong tahanan? Alam nyo, sa bahay namin, meron na kaming ganito palagi. Meron ganito, yan. Meron yan. Marami kaming Skyplex. Ito, kapag ka may communion na, nakalagay lang lahat doon, may juice naman na kami sa rep, hindi inuubos yun. Kaya araw-araw natin gagawin. Now, I want you to go to the verses ngayong umagang ito. Let's go to Psalms 19, 7-8. Basahin ko, sumabay na lang kayo. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito yung nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Wow! Nagbibigay ng panibagong kalakasan. Kapag kaaraw-araw natin gagawin pala ang pagyakap sa salita ng Diyos, nagbibigay ito ng kalakasan. Ako na lang po. I will give you this testimony because every day I'm doing it, I am strong. Ano man ang may problema kami sa bahay, minsan hindi nawawala yung tampuhan. But we are strong. Tampuhan lang sa katawan yun, but in the spirit, walang tampo-tampo sa spiritual. And so when we go to the Word of God, ito ang sinasabi niya. Merong magbibigay siya ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay sa talino,
sa payak na isipan, yung konting kaalaman, yan lang sasabihin natin. Pero kapag meron kang salita ng Diyos, nagiging malusog ang inyong pag-iisip. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya sa puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Nakita ko dun sa growth ng mga nagpi-PLD, iba yung kanilang reasoning, authority, and the power because of the Word of God. Kaya nga po, maliwanag po ba? And it's very simple. Ngayon, we go to the very simplest message and reminder. Kasi ang aking goal po today is to remind you. Yung 1 Thessalonian o Thessalonica. Yan. Magalak kayong lagi. Palagi kayong agpray. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magpasalamat lagi. Well, in the context, sapagkat si Apostol Pablo, ito yung sulat niya sa mga Thessalonica, hindi man sila nagkaroon ng matinding worry. Kaya lang, nagbigay siya ng mga kuro-kuro. Kaya ang suggestion niya, magalak nga kasi kayo lagi. Paano ka magaging magalak lagi kung wala naman ang salita ng Diyos? Ano sa tingin mo, Iha? Wala. Kaya minsan, magulo. Meron ka na nga, pero magulo pa rin. Bakit? Wala ang salita ng Diyos. Pero, kapag nananahan ang salita ng Diyos, paano nagmananahan? PLD nga lang po. Kasi, ayaw at gusto nyo, hindi talaga kayo nagbabasa ng Bible. Hello. Masakit. My joy remains. Amen? Yung kagalakan. Ano ulam ninyo, mga tigabatal? Mamaya, masarap. Mamayang gabi, itlog. Kaninang maga, pinagalitan ako ng asawa ko. Kasi may nagluluto ng kanin. Kasi konti na lang ho niluluto eh. Hindi pa inuubos. Sabi ko, masisira na ito. Bakit? Ginanong-ganong ko. Pagka ginanong mo kasi, lagyan mo ng itlog, lagyan mo ng mantika. Sabi niya, mantika na naman, ma-high blood ka dyan. Paano naman ako kakain na lang ang itlog na hilaw na lang na ginanong ko lang sa kanin? Saka ko siya kinirog. Ang gusto nyo, andun pa sa likod. Oh. Yeah, it's just a reminder. Alam ko, yun ang reminder. Pero mga kapatid, my joy remains. Nais ko po na yung joy ninyo manatili araw-araw. Kahit na walang pambayad sa tuition fee, walang pambayad sa kuryente. Naku, ang taas ang kuryente ngayon. Sobra. Ang taas ang kuryente. Sa amin lang sa Rojas, mababa kuryente. Bakit kanyo? Wala kami ron eh. Wala talaga. Diyan ka na lang, ano? Okay? Alright, number 3. At dito na tayo magwawakas. Paalala yan, ha? Number 3. Ang kagalakan, pinagagaan ng kalooban. Hindi siya nasama. Number 1, ano yung lesson natin unang number 1? Manatili sa layunin ng Diyos. Very simple po yan. Number 2, araw-araw mag-PLD. Ganito na lang yung preaching natin para, kasi yung meat ng ating pag-aaral, bukas nandun. Etong pag-aaralan natin ngayon, bukas pag-aaralan namin siya. And then, mabigyan siya ng details. Okay. Puntahan natin yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Kaya nga, yamang meron kayong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikisa ng Espiritu Santo. Mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay o huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pride. Yan. Pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba. Ang ganda ng translation nito, no? Very short. Ituring ninyong higit ang iba
Ibig sabihin, mas mataas yung iba, mas magaling yung iba, mas matalino yung iba, kaysa sa inyong sarili. Grabe naman si Apostol Pablo, parang hindi ko naman matanggap-tanggap ito. Pastor James, pag nag-meet tayo ni Apostol Pablo dun sa taas, bakit ganito naman? Ang bigat nito. Alam nga namang mas marunong kayo kaysa sa akin. Context, okay? Balikan tayo sa context. Puntahan natin sa context. Minsan kasi, may mga lumalabas din sa atin, practically, even in myself. Minsan, yung natural ko bilang isang arkitekto, pag may nakita akong ibang design, alam niyo yung pinupuna ko? Alam, pangit naman yan, no? Sino ba arkitekto niyan? Pero back of my mind, ganun po, may ganun ako. And then I will realize, hoy, wrong, that's wrong. And so I'll repent immediately from my system. Sorry po, ang ganda pala nito. So from within us, at times, kaya itong salita ng Diyos nagpapaalala sa atin dahil likas sa atin yung mayabang. Hello? Meron tayong kayabangan. Na kahit na kasalanan mo na nga, ikaw pa yung sumisisi sa iba. Di ba ganun kayo? Ito mas marami nakaturo eh. Di ba ganun kayo? Ganyan pala. Ganun tayo. Kasalanan mo na, sinisisi mo pa ang iba. So that is pride. Ngayon, titignan natin kung ano po ang dulot ng pride. Number one, pride, the more highly we think. Naku, itatranslate ko to, doktora. Think of ourselves, the smaller our capacity for wonder and worship over what is most worthy. Ang lupit nito. Sisimplihan natin ito. Kapag iniisip mo palagi ang inyong sarili na ikaw ay masyadong mataas, more highly. Ang sinasabi niya rito, the smaller our capacity for wonder and worship. Pag iniisip mo, ang galing ko, ang dami kong alam, pinaghirapan ko yan, dugot, pawis ko ginamit ko dyan. Ang sabi niya, lalong lumiliit yung kapasidad, lalong lumiliit yung iyong kaparaanan upang i-worship ang ating Panginoon na upang ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. In-explain ko na maayos yan. Pride, ganun ho siya. Minsan po, nung meron akong illustration na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan at sobrang para akong inukay sa lupa, sa hiyang-hiya ko. Meron ho akong construction dyan sa Tumawini, Isabela. I did a project ng isang malaking school. At ako po ang pinaka-project architect nila. And so I was doing that. And then, marami kaming mixer. Ngayon, ako po yung ako po yung arkitekto na ayoko lang drawing lang, utos-utos. Gusto ko gumagawa. Kaya kapag kabuhos, nagbubuhuso ako. Kaya nagsusuot ako ng pambuhos. Ako po ang nag-ooperate ng mixer. Kapag ikaw ang operator ng mixer, ikaw din ang naglalagay ng simento. Mas marumi ako kaysa sa mga kasama ko. Tatlong mixer yan, ino-operate ko yung isa. Alam nyo na yon. Ako, tagalagay ng simento, ako nag-ooperate sa makina, naglalagay ng tubig. Kaya lahat mukha ko simento. Ngayon, napagod naman po ako. Sabi ko doon sa kasama ko, ikaw nga naman ang pumalit sa akin. Kasi malayo, kailangan dalhin ko na sa malapit. Dinala ko malapit yung mixer. Pwede ko siyang hilain. Kahit ako lang, kaya ko siyang hilain. Hinila ko siya. Kaya sabi ko, tulungan mo naman ako. Kasi napagod na ako. Alam niyo sabi niya, pagod din naman ako, sir. Yun lang. Oo nga pala. Hawak din pala ni Wilfred yung isang mixer. Tapos ako, hawak ko din yung isang mixer. Tapos uutusan ko pa siya. Alam niyo kung paano kumilos ang Diablo? Hindi mo ba alam na ako ang boss dito? Ganun na. Hindi mo ba alam na ako ang nagpapatakbo lahat nito? Gusto ko lang makita ninyo. Yun na, lumabas na yung yabang ko. Pero sabi niya, sir, pareho na naman ho tayo. Ang malupit, pwede niyo naman ibigay yun kay Doming. Ba't nyo kasi kinuha? Napahiya po ako. Sobrang pahiya na lumabas yung aking kayabangan. Na tumigil ho ako. Pumunta ako sa toilet, naligo. And then, sabi ko dun sa 3 foreman, bahala na kayo, tapusin ninyo yan. Pero the lesson was, trabahador ko nga sila. Wala naman akong pwedeng sabihin sa kanila, hindi nyo ba alam na boss ako dito? Ayun, yabang mo talaga yun. Di ba mas mayabang naman kayo kaysa sa akin? Hindi mo ba ako kakilala? Hindi mo ba ako kakilala? Hindi mo ba alam ang posisyon ko? Ang dami dyan sa kanto.
Hinuli ng LTO. Mayor pala siya. Hindi mo ba alam? Congressman ako. Hindi po, mayor pa lang ho kayo. Nabang. Marami hong ganyan. And so, hindi ko makakalimutan yun. Napahiya ako ng sobra. Alam niyo po ang nangyari kay Wilfred? Umalis siya sa trabaho dahil hiniyaw-hiyawan ko siya sa gitna ng trabaho. Napahiya siya. What I did, after 1 month, tinawag ko siya, Brad, bumalik ka. Dinala ko siya sa bank house, ay sa opisina ko, field office. Sinabi ko, pasensya ka na, Brad, ha? Okay lang naman po. Engineer tawag sa akin eh. Napagod din ho. Ba't kasi ho kayo nagtatrabaho? Hindi, gusto ko lang talaga namang maipakita na ako hindi lang arkitekto, hindi lang boss ninyo. Nagtatrabaho din. Alam ko yung ginagawa ninyo. Kaya lang, that reminds me of my pride. And kinain ako nun, hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Minsan pinapaalala sa akin ng Diablo, maalala mo ba ginawa mo kay Wilfred? Oo nga eh. Parang, hoy! Tapos na yun! I forgive him already. Binura na ni Lord yung kanyang listahan dun sa aking mga kayabangan na yun. So pride will decrease our capacity. Pangalawa nga, pride will decrease our capacity to experience joy. Mawawala yung kagalakan mo kapag ka ang umiiral ay yung kayabangan, yung pride. Wala, hindi pwedeng maghalo yung pride at saka kagalakan. Meron din kami minsan mga pastor, parang ang dami naming kaalaman, ma-pride na rin kami sa salita ng Diyos. But actually, it decreases our capacity. I hope na hindi ho ako naging proud sa inyo sa salita ng Diyos. My love to you, nag-aaral ako ng salita ng Diyos because I love and it is my passion and it is our desire na bawat isa sa atin ay mag-grow. It decreases our capacity to experience joy. Pride will only look on selfish exaltation. Ay yung gusto lang ng sarili, maitaas si Abilino, si Bong Lagmay, maitaas lang siya. And eventually, it kills our joy. It kills our happiness. That is my point today. Na pag nais nating lumago sa pananampalataya, huwag nating i-embrace ang pride, but all the more, we enjoy the Word of God, for in the Word of God, we find joy. Number 3. Pride is simply to think higher of ourselves, pareho yan, and therefore, lower of others than we ought to think. Nabasa na natin ito kanina. Remember, hindi papasok ang mayabang sa kaharian ng Diyos. Only the children of God will enter the kingdom of God. So, ano ang gagawin natin? Number 1, remember this. Everything about the gospel na pinag-aaralan natin tungkol sa ebanghelyo ay nakadesenyo ito upang palabasin ang lahat ng kayabangan ng tao. Mawala, mabura yung yabang, mawala yung pride ng isang tao. And pushes us to put it to death. Sana mamatay ang kayabangan ito. Pero minsan nagre-resurrect yung kayabangan yan. Number 2, He humble us because He wants us to be happy and set free. Gusto ni Lord makawala tayo sa bitag ng kaaway dahil sa kayabangan. Bakit tayo nagkaroon ng kasalanan? Dahil yung kayabangan na niyakap ni Adan. Ano yung niyakap ni Adan? Pwede kang mamili. Pwede yan. Pero ito nasa gitna, na puno, na pwedeng yan, pag kinain mo yan, eventually, you will die right away. Anong ginawa niya? Because of, he was tempted, and pride started. Ang alam na niya, ang Diablo, yung snaky, ang mas matalino. Pero mas magaling ang ating Panginoon. Amen. Greater is He that is in me than the one who's in the world. Number 3, He wants us to reflect His image and likeness. Kaya po, nais niya na manatili tayo sa salita ng Diyos so that the image, kamukha, kawangis, kaugali dapat. Philippians chapter 2, kaugali natin ang ating Panginoong Diyos. And then lastly, wala na. No more. Pero meron pa ako. The only way for everyone of us, proud people,
to reach the promised land is to go through the valley of humiliation. Ayoko naman to Mag-amin ka na, ikaw na lang. Magbabago na lang ako. Ayoko nang mapahiya. Kagaya nung nangyari sa akin. Ayoko nang dumaan na mapahiya ako ng sobra-sobra. Ano na lang gagawin ko? Ngayong araw na ito, make a decision na Lord, tanggalin mo nga yung kayabangan ko. Gusto kong palitan yung kayabangan ko ng joy. Gusto kong manatili ng kagalakan. Gusto ko na kahit marami akong pinagdadaanan, meron akong kagalakan. Kahit na wala kaming uulamin, pwede ba, Panginoon? Kahit ganito lang, meron akong kagalakan. Wala akong pera, pero meron akong kagalakan. Wala akong kakampi, pero kasama ko ang Panginoon. Meron akong kagalakan. Meron akong church. Meron akong katuwang. Meron akong kasama. Meron akong ka-cell group. Meron akong ka-PLD araw-araw. Panginoon, manatili na lamang ako dito. Dahil dito, nandyan ka. Kasama kita. Ang hirap. Huwag na nating daanan yung humiliation to attain full abundance. But I'd rather repent now. Mas gusto ko na lang magsisi. Patawarin yung mga gumawa ng kayabangan din sa akin. Kasi yun din ang nagdudulot ng kayabangan ko. Patawarin ko na lang sila. And I will embrace joy. Unspeakable joy.